tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating tubli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ng ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin, pagdasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami paging tapat mong sumapit sa buhay na walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghandog, akong si Esdras ay tumindig na gulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinain ko sa Kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan namin, suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon. Gayunmay, hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya, kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayon papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag, kung tayo may malibing sa hukay masadlak.
Muling hinahango niya at binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayon papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hentil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayon papurihan. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayon papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihan magpalayas sa mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa almang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-aalis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinapangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Natatandaan ko po minsan, mayroon akong narinig na personal vow. Ang personal vow po ay yung personal na ginagawa ng mga ikinakasal at sinasabi nila sa isa't isa, usually pagkatapos ng kasal o sa resepsyon na. At parang ganito yung narinig kong sinabi ng babae dun sa lalaki. Bago ang kasal na ito, may nagtanong sa akin kung paano ko nakakasigurado na ikaw na nga talaga ang the one ko. Siyempre, I'll be spending the rest of my life with you. At ang kasal, sabi nga nila, hindi naman parang pagkain ng bagong saing na sinaing, kapag napasok ka ay iluluwa mo na. Ang kasal ay hindi lamang damdaming nararamdaman, kundi desisyon din na pinaninindigan. Sabi ko naman sa kanya, wala sigurong particular moment na masasabi mo na siya nang talaga. I believe it's process. Ito ay proseso ng maraming mga moments ko with you na pinagtagni-tagni, pinagsama-sama ko. Hanggang sa ma-realize ko, ikaw na talaga ang the one ko.
Sinabi ko po ito sapagkat narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagtawag ni Kristo sa kanyang mga disipulo hanggang sa bigyan na nga po niya ng misyon ng mga ito. Doon muna tayo doon sa pagtawag. Dito tayo mag-concentrate ngayon. Nang tawagin kasi ni Kristo ang kanyang mga alagad, alam po natin na iniwan nila ang lahat. Nag-risk talaga sila. Iniwan nila ang kabuhayan nila, ang karir nila, ang pangarap nila, pati na ang kanilang pamilya. Kaya kung tutuusin, pwede natin silang tanongin isa-isa. Yung tanong sa bride na ikwento ko sa inyo kanina, paano kayo nakasigurado na siya na nga talaga ang the one? Sigurado po kasi ako na hindi nila sinagot agad-agad ito. I'm sure na itanong nila una ito sa kanilang sarili at baka may nagtanong din sa kanila nito. Pero hindi nila ito sinagot kaagad-agad. Sapagkat kung sinagot nila ito kaagad-agad na oo, siya na nga ang the one talaga, bakit nila iniwan si Kristo? Kung sumagot sila dati agad ng oo, siya na nga ang the one talaga, bakit hindi naman din sila naniwala nung una na siya'y muling nabuhay talaga? Kaya naniniwala ako na ang realization ng mga alagad hinggil sa pagiging the one ni Kristo, siya na talaga ang Diyos na dapat sambahin nating mga tao. Ito ay isang proseso. Proseso ng mga pinagtagni-tagni, mga karanasan nila, moments nila with Jesus na nagpapatunay na tama na si Kristo ay pinili nila. Palagay ko, mga kapatid, ito rin ang dapat ang umiral sa atin bilang mga Kristiyano, lalo na sa ating mga Katoliko, na nang binyagan tayo ay batang-bata pa tayo, sanggol pa tayo. Sana sa mga pinagtatagni-tagni nating mga karanasan patungkol sa ating Panginoon, ma-realize natin na siya talaga ang sawa. Kaugnay nito, hayaan po ninyong share ko rin sa inyo isa pang personal vow na narinig ko kamakailan lang sapagkat makatutulong po ito sa ating pinagninilayan. Kasi ang sabi nung babae dun sa lalaki, nung bago pa tayo, tinanong kita kung ano nagustuhan mo sa akin. Ang sabi mo, yung aking pagiging masayahin, yung nakakangiti ako palagi. Parang ang gaan-gaan ng buhay para sa akin. Naniniwala ako na within these years na magkasama tayo, na-realize mo hindi ako laging ganon. Nakita mo ako na na-stress din ako, na nadadown din ako, na namumroblema din ako, na parang pasan-pasan ko rin ang mundo. Kaya nga, bago ang kasal na ito, tinanong uli kita, anong nagustuhan mo sa akin? Bakit mo ako minahal? And surprisingly, yun pa rin ang sinabi mo. Dahil lagi ako nakangiti at parang ang gaan-gaan ng buhay para sa akin. Pero hindi mo din deny na may toyo din ako, na stress din ako, na nadadown din ako. At yun ang nagustuhan ko. At sa kabila ng lahat ng ito, pinili mo pa rin ako, minahal mo pa rin ako. Doon niya mas na-realize na the one talaga para sa kanya ang asawa niya. Na-share ko po ito sa inyo sapagkat para sa akin, ito yung isa sa mga pangunahing mga karanasan na dapat ay pinagtatagni-tagni natin upang makumbinsi tayo na tama ang relihiyong kinabibilangan natin, ang pananampalatayang pinananaligan natin, at ang Diyos na kinikilala natin. Ang Diyos na sa kanyang pagmamahal ay nagkatawang tao at namatay para sa ating lahat. Yung mga karanasang tayo nagkakasala, nagkakamali, nagkukulang sa Panginoon, pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya sa atin nagbabago. Pinipili pa rin niya tayo, minamahal pa rin niya tayo. Ang problema kasi po sa atin, ang pinagtatagni-tagni nating mga karanasan, kadalasan, ay yung mga pangit nating mga karanasan na sigurado namang hindi bigay ng may kapal. Without us realizing yung mga magaganda nating mga karanasan na siguradong bigay sa atin ng may kapal. Pero hindi natin pinagtatagni-tagni, kinakalimutan natin, hindi natin inaalala. Consequently, ang pinagtatagni-tagni natin ay yung mga bagay na hinihingi natin sa Diyos pero hindi pa niya ibinibigay sa atin sapagkat alam naman natin pwede siyang mayroong magandang dahilan para dyan. Habang hindi naman natin inaalala yung mga magandang blessings na binibigay ng Panginoon sa atin kahit hindi natin hinihiling at kusa niyang binibigay sa atin na kung tutuusin naman ay mas mahalaga pa, mas magaganda pa kaysa mga blessings na hinihingi natin. Ang pinagtatagni-tagni natin ay yung mga iniisip nating kasalanan at pagkukulang ng Diyos sa atin. Habang hindi natin tinitingnan yung mga kasalanan talaga at pagkukulang talaga natin sa Panginoon na hindi niya pinagtatagni-tagni laban sa atin. Kaya nga nakakakuha pa rin tayo sa Kanya ng blessings. Ito yung mga karanasan na sigurado kong napagtagni-tagni ng mga disipulo upang ma-realize nila
na tamang si Kristo ang pinili nila. Sapagkat sa kabila ng lahat ng kanilang mga pagkakamali at pagkukulang, sila ay Kanya pa rin pinagkatiwalaan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, sapagkat pakatandaan po natin na hindi ang Diyos ang kailangan pang may patunayan. Tayo ang may kailangan pang patunayan sa Kanya kung mahal nga natin siya talaga. Pero sa kabila ng hindi pa natin napapatunayan at baka nga hindi na natin mapatunayan, tayo ay patuloy niyang pinipili at minamahal. Ito sana yung mga karanasang pagtagni-tagniin natin. Huwag natin kakalimutan, sapagkat sa isang mas malalim na pagninilay, ito ang mas magpapalutang na tama ang relihiyon na ating kinabibilangan, ang pananampalataya na ating pinananaligan, at ang Diyos na ating sinasampalatayan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang sapagkat alam samo niya ko. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo kung mapagtagni-tagni ang mga magaganda kong karanasan na Ikaw ang pinagmumulan, lalo na yung mga karanasan ko na hindi mo talaga ako pinabayaan. Sa pagkapan ko sa tungkulin ko bilang magulang, bilang asawa, bilang anak, bilang kapatid, bilang tao. Sa mga problema ng mga pinagdaanan ko na hindi mo talaga ako iniwan, matuntun ko naman ang mga tulong na naramdaman ko'y galing sa iyo. Higit pa dito, ma-realize ko naman na sa kabila ng mga pagkukulang at kasalanan ko sa iyo, nandiyan ka pa rin. Buhay pa rin ako. Pinagkakatiwalaan mo pa rin ako. Minamahal mo pa rin ako. Tandaan ko nawa ang lahat ng ito. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos ng pakatandaan mo. Sapagkat biniglas ka niya, hindi ka niya pinababayaan. At yun ay sa kabila ng ating mga kasalanan. Wala kang makikitang ibang Diyos na ganyan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat anak ka niya. At yun ay napatunayan na niya na mahal ka niya. Yun po sana ang ating panghawakan na kailanman hindi niya rin tayo pababayaan. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
aming isasalo sa banal na alay mo. Kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naibas sa iyo, minabuti niyang maging di rin naibas sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili niya nang kami makasundo mo. Kaya naman iyong dinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa Kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit po natin ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus,
Ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Salamat, tayo'y natagpuan. Binigyan niya ng kalayaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon, magpakailanman. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon, magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ang siyanawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalit, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makadulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord,
up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.